Mayong aga sa inyong mga kauturan. Dako aton pagpasalamat sa Ginoo nga sa gihapon sa sini nga aga makatipon kita sa pagtuon sa iyang pulong, makasimba kita sa iya, makapalapit kita sa iya, nga kung diin ang aton mga tagipusoon mangin bug-os, ang aton nga pangamuyo, nga kabay pa ang aton nga pagsimba, ang aton nga pagdayaw sa Ginoo, mabaton ini sa iya nga tubangan. Magapangamuyo anay kita antes kita magasugod sa pagtuon sa iya nga pulong. Ginoo, salamat sa kagayonan nga ginhatag mo sa amon sa sini nga aga. Nga sa liwat Ginoo, bukas ang imong nga pulong. Kag maski ano Ginoo ayhan nga mga gumunhap, kag ano ayhan Ginoo nga manghitabo sa sini nga kalibutan, ang imo nga pulong Ginoo, hindi ini siya mapunggan. Ini amo ang gahom sa paglabot sa amon mga tagipusoon. Magalabot sa mga tagipusoon nga nagakinahanglan sini. Labi na gid Ginoo ang nagakinahanglan sang kaluwasan. Kabay pa sa sini nga aga, updan mo sa liwat ang imong nga alagad, ikaw Ginoo ang magabayaw sa imong kaugalingon sa amon nga tunga. Ginoo di kami, tudloi kami. Ning amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa sining aga, sa pagpadayon naton sa pagtuon sa pulong sa Ginoo diri sa 23rd Psalm nga aton nga ginatun-an, sang nagligad gintun-an naton diri ang the anointing of my head with oil. Diri ini sa verse 5 nga makita naton, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Sa sini nga aga luyag ko nga pagalantawon sa jutay naton nga review that on verses 1 to 3 si David nga bilang isa ka obeha, bilang isa ka karnero, iya nga gina-describe kung sino ang iyang shepherd. So nag-refer siya sa iya nga shepherd in the third person. Na kung diin sa iya nga bahin, iyang ipakita sa aton that this is my shepherd, I don't lack anything. This is my shepherd, siya ang nagadala sa akon sa green pastures. Siya ang nagapainom sa akon sa quiet waters. Siya ang naga-restore sa akon. Siya ang nagagiya sa akon in the paths of righteousness. Nga kung diin pinaagi sini, waay ako kag hindi ako magtalang basta siya ang akon nga upod. But then in verses 4 and 5, all of a sudden, nag-change. From the third person, nagkadto sa second person. David now is talking to the shepherd. Nga kung diin, nag-shift diri ang settings ang iya nga paghambal sa verse 4, Yether I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Kag iya dayon nga ginistorya ang iya nga shepherd, for thou art with me. Na kun aton balalantawon nga ang nag-shift ang ini nga tamod niya, ang pagtulok niya sa iyang shepherd. Now there are times sa aton nga kabuhi nga okay lang nga upod kita sa iban man nga mga tao magsimba kita. May mga tinion nga dalalang kita sa flock, dalalang kita sa kadam-an, dalalang kita sa iglesia. Nga many times mahambal kita amuning akon nga Dios. Siya amuni ang gamhanan, siya ang Dios nga kundi nagtatap, naghimuno sa akon nga kinahanglanon. Pero during sa times nga kung diin ara kita sa pinakaidalom gid, sa tion nga daw budlay na gid, sa tion nga mga problema daw dalagko na gid. Nag-shift ang aton niya nga pagtulok sa aton niya nga Ginoo. Hindi lang nga amuni siya ang Diyos naton, but rather at this time, there is already an intimate relationship, intimate communication. Na kung diin, ang aton niya nga kabuhi, aton gintulok, nga amu ini ang Diyos nga kung diin naghambal ako sa iya. Ginhambal ko na mga kauturan because, you know, in the trying and difficult times in life, we need a personal shepherd. Hindi lang nabalaan naton siya nga siya ang Diyos nga nagatatap sa iyang iglesia. Kundi Diyos siya nga nagatatap sa akon subong. Sa akon nga specific nga kinahanglanon. Nga ayhan kung hindi ko man ini matuad sa iban, makapalapit ako sa iya, ka maghambal ako sa iya, Ginoo buligi ako, Ginoo updi ako. A personal shepherd that would address my personal concerns, that would treat me personally. It's not about others. Ginoo ako ini, standing in the need of prayer. O Ginoo kabay pa. Nga ikaw mangin malapit sa akon, ikaw magaupod sa akon, even though I walk through the valley of the shadow of death or in the valley with deep shadows. Na kung diin, nag-represent ini sang mga mabudlay, kag sang tion, sang pagtilaw sa aton niya nga mga kabuhi. Now in verse 4, all of a sudden, nag-shift naman diri ang setting from a shepherd to a banquet host.
Kay diri naghambal diri, thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. So diri bala makita naton paano nga halin sa isa ka shepherd ang laragway, ang picture nga ginpakita sa ato ni King David. Nagkadto siya sa isa ka banquet host. Aton ini nga natun-an sa nagligad nga Domingo tungod sang sirkumstansya nga kung diin makita kag masapwan naton nga sang nagapalagyos siya, way sila dala sang pagkaon, way sila dala nga kun ano ay han nga makahatag sa ila sang sustenance pag-abot nila sa land of Gilead. Didto may ara sang isa ka tawo kag ang iban man mga kaupod niya nga amo ang naghimuno sa ila nga provision para sa ila pagkaon. Natubang nila ila kaaway sang bag-o nga kusog tungod kay pinaagi sini ginhimunan sa Ginoo nga waay man ganit sila nag-ekspektar nga ang ini nga tao dito sa Gilead nga si Barzillai amuya magpakaon sa kay David kag sa iya nga mga sundalo. So all of a sudden David would say, thou preparest the table before me in the presence of mine enemies. The timely provision, the safety, even though you're in front of, makita mo gid ang imong kaaway. Pero ang Ginoo, there is safety in Him. Makakaon ka pa, nahimunan ka pa sa imong kinahanglanon kag nakabalugid kita kung ano ini ka-timely nga encouragement sa aton sa Ginoo in this time of pandemic, that in spite sang sini nga kadelikado nga mga tinion, ang Ginoo manggihapon ang nagasustener sa aton to live another day para matilawan naton liwat kung ano katamis kag ano kaayo ang Ginoo sa aton nga mga kabuhi. But also, the anointing my head with oil. Ginto na natin na sa nagligad ng Domingo that it talks about the precious relationship nga may ara sa espesyal nga relasyon sa akon kag ang akon nga Ginoo. But then the anointing of oil also talks about the special calling. Nga kung diin hindi lang ako diri kung sinong ordinaryo nga tao, naintindihan ko ya nga ako ya, I have the special calling, I'm a special person. We're the special people as far as God is concerned because of the Lord Jesus Christ. But also we have a special purpose. Nga dayawon naton ang Ginoo nga pinaagi sa aton nga kabuhi ang kalibutan makabalo nga amo ini siya ang gamhanan nga Dios. Kagwaay na sang iban pa nga tinion nga kinahanglan makit-an gid naton kung ano kagamhanan kag ano kadako ang Ginoo. Labi na gid sa siningation sang pandemic. But also it talks about divine enablement. Kang ini nga divine enablement, this is the person of the Holy Spirit. God anointed Jesus with the Holy Spirit. In the same way nga gin-promise man ina ni Jesus sa aton nga ini nga balaan nga espiritu, He's going to dwell in us, He's going to seal our hearts. At pinaagi sini na intindihan that this anointing our head with oil ginseparar kita nga espesyal kita mga tao sa Ginoo nga may ara sang tinutuyo ang Dios sa aton niya nga mga kabuhi. Kag may ara man siya sang divine enablement nga sa mga tinion kag sa mga butang kag sa mga trabaho nga indi naton masarangan kay indi ta magid ini masarangan. Ang Ginoo magahimuno sini pinaagi sa iya nga balaan na espiritu. So sa sining aga luyag ko pagdalon sa inyo ang tatlo ka pangunahuna in relation sa sining dason nga phrase, my cup runneth over or my cup overflows. Kung nato lang taon sa banquet na kung diin hindi lang nga ginpreparar nga may ara sang pagkaon, ginpreparar ang table nga kung diin gin-invite ini ang mga espesyal nga mga guest. But at the same time, by singling out, by putting that perfume, but by putting that oil sa head or sa paghugas man sa tiil. But at the same time, when your cup is being filled up, but the expression rin ni David sa sining a cup nga butangan ini, but rather kung as long, kung ano pang kinahanglanon mo, kung magpadugang pa ka, ginadugangan ka, the cup is overflowing. Kag sa sining aga ning luyag ko nga pagdalon sa inyo nga tatlo ka pangunahuna. Nauna gid sa tanan, God desires to satisfy the longings of our lives. Ikaduha, God wants to bless us so that we are going to be also a blessing to others. And lastly, God intends
to fill us completely in Him. Kagabay pa sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo sa sininga aga, magdala ini sa mga panghangkat sa aton sa sininga adlaw, kag sa sininga mga leksyon nga pwede gid naton ma-apply sa aton kabuhi tubtob sa tion nga kuhaon kita sa Ginoo. Una gid sa tanan, akon diri nga ginlantaw bala, sino ang nag-determine kung ano ya ang makabusog sa akon. Nakita naton diri si King David nga hindi man perpekto ang kabuhi niya, pero nakita naton ang iyang desire sa Ginoo. I would rather be a doorkeeper in the house of my God. Makita naton diri ang mga longings niya nga kung diin iya nga nakita kag ang iya nga ginapangita nga ini siya mabusog dira lang gid sa Ginoo. And then all of a sudden makita naman naton ang bata niya si Solomon nga iya gintilawan ang tanan. Nga daw kuno abi amo ini siya ang makabusog sa ginapangita, sang huyog, sang handom, sang kauhaw, sang isa ka tawo. And yet at the end, Solomon would tell us, vanity of vanity, all is vanity. It's fleeting. It's chasing after the wind. So ang pamangkot diri, who determines what or who satisfies me? Sino gid bala ang nagabutang sang siniya bala nga longings nga gusto ko tani mapun-an ini. May isa nga naghambal that there is a vacuum in the human heart that only God could feel. Sometimes in translating that man is always restless until he would find his rest in God. Nga may ara gina iya baladira sang emptiness. Nga may ara gina baladira sang ginahandom kag ginatuyo mo gid nga kuntani ano ayhan ang makabusog sini. Makabalo ako na ang kalibutan nga amo ang gindiktahan sang aton nga kaaway would offer these satisfactions. Nga daw kuno abi nga pinaagi sini, it could be barkada, it could be sin, it could be bisyo, it could be things, it could be kun ano man dira. That Apostle John would summarize kung anong ara sa kalibutan. The pride of life, the lust of the flesh and the lust of the eyes, tanan nga kung ano makabusog sa mata, ano ang makabusog ayhan sang aton nga ginahandom nga abi naton amo na ang makabusog. O kung ang bugal sa sining kabuhi nga amugid yang ginapursu sang tawo. I want to tell you, man is not designed by God to be satisfied or to be fulfilled sang siniya nga mabutang. Kang iniya nga vacuum nga ara dira sa aton. Ang Diyos lang gid sina amo ang makapuno. So that's why first sa aton ring nga pagatunan that God desires to satisfy the longings of our lives. Ano ayan kung na-picture out bala naton si King David nga kung diin ari na siya nakapungko, ari na siya nabutangan na siya, na haplasan na siya sang sininga perfume. Kag ari pertigid ka uhaw, kag ari kinahanglan niya gid nga makainom siya. And here comes the host. Na ginabutangan niya ini ang iya nga cup. Sa kung ano nga gusto niya, kung ano pagid ang iya nga kauhaw sini tub-tub gid niya. Nang ina iya nga tasa nag-aalalawas na. My cup is overflowing. So diri bala kung aton blalantawon ang ini nga ginhambal ko sa inyo that God desires to satisfy the longing of our lives. Makita naton ini sa mga kadamo nga mga verses diri sa pulong sa Ginoo. Na gusto ko ini basahon kiti kun kisa abi naton, baw kun mag-Christian ka, biyaan mo nang amo sini, biyaan mo na ang bisyo, biyaan mo na barkada mo, biyaan mo na baw daw kabudlay man sina nga klase nga pangabuhi man. Nga daw ginapakita bala nga ang pagkakristohanon daw kakiljoy ang pagkakristohanon daw ay kanagid sang kalipay nga nabilin sa imo. And yet, throughout the Word of God, makita naton nga ang Ginoo nagakumbinsi sa aton nga iya ina nga tinutuyo. It is God's desire nga iya isatisfy ang mga longings naton. Masugod ako diri basa sa Psalm 103. Psalm 103 verse 5. Among hambal diri sa pulong sa Ginoo. In Psalm 103 verse 5. Who satisfieth thy mouth with good things, so that the youth is renewed like the eagles.
who satisfieth thy mouth with good things. Amo na akong gisa labi na gid sa pagsulod pag-alagad sa Ginoo is either sa full-time service, magpastor, magmissionary siya, abaw anong matabo na nga sa imo karon. Mag-imol ka lang gid sina kung amo nang imong himuon. And yet the word of God is so plain telling us how God is going to satisfy our mouth with good things so that our strength will be renewed. In Psalm 107 verse 9, amo niyang ginhambal sa pulong sa Ginoo sa sininga dinalan. For he satisfieth the longing soul and filleth the hungry soul with goodness. That's why in verse 8 it says, "Oh, that men would praise the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men, for he satisfieth the longing soul and filleth the hungry soul with goodness." Siguro may salaman kung kisa bala sa amon nga nagasunod kay pag-alagad sa Ginoo. Labi na gid kung daw nakita nyo bala nga daw ang panghakroy, ang tanan namo ginhambal nga daw tanan na lang kabudlayan. I think unfair ina sa mga tao sa Ginoo nga hindi bala nila makita nga may ara gid diya sang kalipay, may ara gid diya sang satisfaction, may ara gid diya sang kaayo sa Ginoo nga ini nga aton ginahandom kag ginapangita nga Ginoo lang gid makahatag sa aton. Yes, God desires to satisfy the longing of our hearts. In Psalm 34 verse 8, ang invitation sa aton sa Ginoo. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in him. This is an invitation to experience God in our lives. Kang iban sa inyo nga kalawig na nga nagkabuhi upod sa Ginoo, hindi ni naton pwede mabalik, hindi naton pwede ini supakon kay aton gid nga na tilawan. So when we accepted this invitation, oh taste and see that the Lord is good. Nakita na sa puwan nato nina. I know may mga kabudlayan man. Pero hindi lang ko blaka insindi nga akon ang mga unbelievers ang wa isang Kristo nagaantos. Nga wa sila yan nagabasol nga maghambal sila nga baw nagantos kita kay mga unbeliever kita. Nagantos kita kay wa kita nagsunod kay Kristo. Pero ang may mga Kristo gani sa tiuna sa pag-antos mahambal siya baw nga Kristohanon kita gaantos kita. Ano natabo niya sa aton niya man may Diyos kita. Grabe ang aton nga mga kakulangan sa aton niya nga kabuhi. I think base ang aton lang nga mga tagipusoon nga nagatulok lang nga instead nga magsalig mas dasig kita ya magreklamo. But the invitation that the Lord has given us, oh taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in him. May isa ka verse diri sa New Testament para ginabasa ko ini nga mga bersikulo para aton makitaan that this is the principle that we find here in the Word of God. Hindi lang ini piknit-piknit sa mga bersikulo, kundi prinsipyo ini nga ang Ginoo naga-desire gid nga siya ang maga-fulfill sa longing sang aton niya nga mga kabuhi. In 2 Peter chapter 1 verse 3, naghambal dira, according as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, to the knowledge of him that had called us to glory and virtue. Sa espiritual naman nga bahin sa paglantaw sini kung kisa aghandom kitang himuon naton ini tani kabay pa Ginoo amo ini ang sitwasyon ang plaster tani sa kabuhi ko spiritual sa pagsulod sa imo. Galing Ginoo do hindi ko gid masarangan do Ginoo do kabudlay gid. Mga kauturan, ang ining bersikulo tam-an gidya kaklaro nga ang tanan nga kinahanglan naton sa sini nga kabuhi kag sa pagkabalaan according as his divine power hath given unto us all things. All things. So kusog ayhan ina para masarangan naton ang mga pagtilaw nga naglabot sa aton. O kung pasensya man ayhan ina para makabatas kita sa tion nga ginatilawan ang aton nga pagtuo. The Lord has given us all things that pertain to this life and godliness. Kag makuha naton ina, makita naton ina dira sa kay Kristo Jesus. Sa liwat mga kauturan, hindi naton pwede makambyo. Ang ina iya nga tinutuyo sang Ginoo nga pun-an niya kita sang sinaya nga satisfaction nga nagahalin lang gid sa iya. Yes, God desires to satisfy the longing of our lives.
In other words, He is going to fill our cup to overflowing. Na kung may ara man kita sa kinahanglanon, mahimun-an ina dira sa kay Kristo Jesus. Ang ikaduha nga pangunahuna nga luyag ko pagdalon sa inyo, sa bahin naman ini nga God wants to bless us so that we are going to be a blessing to others. No, ginhambal ko na sa inyo, tungod kay ini bala ang expression that the cup is overflowing. Ang buot sinihambalon, tungod kay nag-overflow siya, then this would also become a blessing to others. Waay diri ang concept nga ginabubuan nga nagkalasayang na lang ang ginbubo dira sa imo. But rather ina iya nag-awas ina siya para kita mangin pagpakamaayo man para sa iban. Now sa sinibala nga pangunauna, aton nga makita that we are blessed to be a blessing. Diri bala naton makita that God is going to fill us up so that we could also supply the needs of others. Now, spiritually speaking, labi na gid sa amon nga nagwali sa pulong sa Ginoo. Amon ni perming amon pangamuyo, kamo ning amon nga handom, Ginoo pun-i akong tagipusoon. Ano ang pwede na akong Ginoo nga mahatag sa iban kung ako mismo may ara man sang mga kakulangan sa ako niya kabuhi. Labi na gid sa mga espirituhanon. Ginoo, paano ko makalaygay sang pasyensya? Paano ko makalaygay sang pagbatas? Paano ako makalaygay kag makatudlo sa iban nga magsalig sa imo? Kung ako mismo sa akon mismo nga personal nga kabuhi, hindi kaguay ko ina gin-practice sa ako nga kaangtanan sa imo. In other words, ini tanan nga nagakalatabo sa aton. Lami na gid sa aton nga mga spiritual nga kinahanglanon nga gusto naton, Ginoo, pun-i ako nga mag-alalawas ini para ini mangin pagpakamaayo man sa iban. In other words, our ministry would be the outflow of our walk with God, of God filling us up. So ang aton nga pag-alagad, ang aton nga paghimo sa mga butang nga kung diin ginatulok naton nga ini ministry para sa iban. Kabay pa outflow ini sang ato niya nga personal nga kaangtanan kag relasyon naton sa Ginoo adlaw-adlaw. Ano kung kisa sa bahin sang nagaalagad o kung sa bahin ayhan sa mga ginikanan o kung sa bahin ayhan sa mga leaders na maghambal sila baw nagaka-burnout ako. Mga kauturan, ma-burnout lang kita if we are drawing, kung nagakuha kita pero kita wa ay man kita ginapun-an. So that's why kanami gid nga arrangement nga makita naton dira sa Ginoo nga kung magakuha man kita, hindi magakuha kita sa dawaay na unod naton nga suludlan, kun hindi ang nagapakamaayo sa aton nga kabuhi, sa aton nga ministry, sa aton nga ginahimo. It's because our lives are overflowing of God's blessings. In other words, para sa akon nga naka-experiensya ya sang kaluoy sa Ginoo, nga nag-aawas-awas na yang akon apresasyon sang iyang kaluoy sa akon. Hindi ko mapunggan ang akon kaugalingon nga mangin maluluy-on man sa iban nga nagakinahanglan sini. I am so blessed that I could not keep it to myself alone. I want to share it to others. Amo na sa bahin bala sang mga sa bahin bala sang kaluwasan nga kung diin ato natilawan ang pagpatawad sa Ginoo. Natilawan naton ang paghilway. Natilawan naton kung paano ginkuha ang lulan, and then makita naton ang iban nga naga-struggle sa mga kasubong sini. Ang best gid naton nga ma-share sa ila ang nagaawas-awas naton nga pagpakamaayo nga kung diin gid paawas-awasin na sa Ginoo parang iban makatilaw man, parang iban makaambit man sang mga pagpakamaayo nga naangko naton dira iya sa Ginoo. Nagkabay pa sa pagladtaw bala naton sini nga ikaduha nga punto. Aton ini nga makita nga prinsipyo ini sa pulong sa Ginoo. Kung kisa magatulok bala, especially inang maghambal sila nga chosen people, kami ginpili gidya sa Ginoo, amo kami sini. From original gid sina nga pagtawag sa Ginoo sa kay Abraham nga ang pakamayuhon siya. In Genesis 12 verse 2, naghambal ang pulong sa Ginoo sa kay Abraham, ang Diyos mismo naghambal sa iya, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee,
and make thy name great. Perting promisa sang Ginoo no? Sa ano nga tinutuyo? Ang sugpon dira, and thou shalt be a blessing. Pakamuyuhon ko ikaw, magpag-on ka mo, magdako pagid ka mo nga nasyon. Para kamo mangin pagpakamaayo man sa iban. So kabay pa kung nagatulok bala kita sang sinihingaw the filling of our cup, the overflowing of our cup. We are not just thinking that this is about hoarding. This is about just me experiencing this. So when we think of this, makita naton baw Ginoo amo galit ni ginpakita mo ang imo nga dako nga kaluoy sa akon, ang imo nga dako nga paghigugma para ako man makashare man sini sa iban nga nagakinahanglan sini labi na gid sa sini nga tion. Now I know David understood this about cup overflowing. Kag ina nga overflow mangin pagpakamaayo man sa iban. Kang ini bala nga ginsulat niya bala nga salmo nga ambahanon sa Psalm 51. Nga kung diin grabe gid ang pagpangayo niya sa Ginoo nga kaluy-an siya. Which in verse 1 naghambal siya, have mercy upon me, O God. Have mercy upon me. On verse 2, wash me thoroughly from mine iniquity and cleanse me. On verse 7, purge me with hyssop. Make me to hear joy and gladness, the bones which thou hast broken. On verse 9, hide thy face from my sins and blot out mine iniquities. On verse 10, create in me a clean heart, O God. On verse 12, restore unto me the joy of my salvation. No, grabe gid ang pagpangayo niya sa Ginoo nga Ginoo kaluy man ako, Ginoo tinluy man ako, Ginoo hindi magtulok Ginoo sa akon nga sala Ginoo. Buligi man ako. But then all of a sudden may isa ka verse nga daw out from nowhere nga ara dira sa verse 13. Basahon ko bala sa inyo. Then will I teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Isa sa mga pangayo niya sa Ginoo, Ginoo kaluy man ako. Kaluy man ako. Kay pinaagi sini, akon man matudluan ang iban nga nagapangita sang paagi kung paano sila makabalik dira liwat sa imo. Kag paano mo sila liwat i-restore balik dira sa imo. So in other words, gin-spare ang kabuhi ni David not just for his own sake. In other words, this has nothing to do nga personal lang na kung iniya nga pagpakamaayo kag ginpatawad ako sa Ginoo. But rather pinaagi sini makita gid kag makita man nga ang aton niya nga mga kabuhi nga ginpakamaayo sa Ginoo, pinaagi sini ini mangin pagpakamaayo man sa iban. Amo na nga kun aton bala lantawon the way nga gindil ini bala ni David as far as ang iya nga bata is concerned, sa last niya instructions ang iya nga mga sundalo, spare my son, hindi nyo gid halitan ang akon nga bata. Waay siya sang kaakig, waay siya sang init, nga iya na lang iya nga kung makachansa man gid, tungkol kinag-rebuild ang bata niya. I believe, pinatulok niya kung sino siya sa tubangan sa Diyos. Ginoo nakaluyan mo lang ako. Ginoo kaluyan man ang iban. Kaluy man Ginoo ang bata ko. But of course, the tragedy happened kay way sa ginsunod sang iya nga mga sundalo, especially sang iya nga general nga si Joab, nga ginpatay gid nila. Amuto nga pertigid ang halayao niya ang iyang hilibion. Kay nakita niya nga as long as buhi pa ang tao, may ara gid sang tsansa pa sa Ginoo nga magpanumbalik, nga magpangita sang kaluoy. Yes, he experienced this personally in his life. Nga siya ginkaluyan lang sa Ginoo. Amo na ang kaluoy niya nag-overflow man pa kadto sa iban maski ang mismo ang bata niya nga amo na mismo ang nagrebuild kag luyag ya nga maghalit sa iya. Kag ang sa katapusan naton nga punto nga luyag ko i-share diri sa inyo. Ang ikatatlo naton nga punto, that God intends to fill us completely in Him. Now sang sinibalang pagtuon sa pulong sa Ginoo, may isa ka ambahanon nga nagabalik-balik gid sa akon nga pinsar kag I know nga ang kadamo sa inyo. When we think of my cup runneth over, nagabalik-balik sa isa bla ka ambahanon nga ang title niya Fill My Cup Lord. Ini nga ambahanon siguro damo sang naka-memorize ni basahon ko sa inyo ang ini nga ambahanon nga naghambal dira, like the woman at the well I was seeking for things that could not satisfy,
And then I heard my Savior speaking, "Draw from my well that never shall run dry." Ang chorus naghambal, "Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up, and make me whole." Ang second stanza naghambal dira, "There are millions in this world who are seeking for pleasures earthly goods afford, but none can match the wondrous treasure that I find in Jesus Christ my Lord." Ini bala nga ambahanon ang naga-inspire sang sining ambahanon nakita naton dira sa John chapter 4. Kagluyag ko nga aton ini nga pagalantawon ang ini bala nga paglaygay sa pulong sa Ginoo sa sining nga ginatawag naton the Samaritan woman, the woman at the well in John chapter 4. Ang ini nga dinalan sang kasulatan makita naton ang ini nga mga prinsipyo nga kung diin makit-an gid naton kung paano ang Ginoo nagpakita sa aton sang aton niya nga mga kinahanglanon nga dira lang naton makuha sa kay Kristo Jesus. Labi na gid ang satisfaction na ginapangita naton. Ang pulong sa Ginoo naghambal dira sa aton sa verse 4 that when on verse 4 when on verse 3 he left Judea, Jesus left Judea and departed again into Galilee. Ang verse 4 naghambal dira, and he must needs go through Samaria. Sa ibang nga translation, he had to go through Samaria. Ang iya sining background, ang ini nga mga Hudiyo nga ari diri sila sa south makatula sa north. So since ang ini nga Samaria ni duog ini nga kung diin nag-intermarry diri ang mga Hudiyo kag ang mga Hintil, kung pwede pa lang hindi sila diri magtungtong. Gagwa gid ni sila sa siniya nga province. Pero ang pulong sa Ginoo naghambal diri that Jesus, he must needs go through Samaria. In other words, sang si Jesus nagapangita nga iya himun-an ang kinahanglanon sang sining nga babayi. Ang ila nga pagkit-anay didto sa sadto nga dog, it was not just coincidence. Kag naintindihan man naton ang Ginoo si Jesus nga gamhanan kag nakabalo siya kung ano ang mga dason niya nga matabo. Nakita niya nga sa sining nga tion, ang ini nga babayi nga nagapangita sang kabulosgan sa kabuhi niya. Sa iban nga mga butang nga wa niya nakitaan, makita niya lang gid dira sa kay Kristo Jesus. Kag kun aton ganin ibasahon, in the first place, daw ang babayi wa manggani iya nakaintindi. Wa niya manggani nahangpan kung ano gid ang gusto niya sa iya nga kabuhi. Kay later on nasapuan naton nga ari kung ano na lang, especially sa relationship sa lalaki, nga kung diin nagkambyo-kambyo, nagbaylo-baylo siya, kung sino naman ang updo niya, nga himuo niya naman, nga amo naman ang iya nga kapuyo, o kung iya naman nga bana. Probably she was looking for that satisfaction that she thought could be found in a relationship. And yet, it was not there. Until nga nasugata niya si Jesus, kag si Jesus nag-offer sa iya. Sa verse 14, nag-offer si Jesus sa iya, "But whosoever drinketh of the water that I shall give shall never thirst, but the water that I give him shall be in him a well of water springing up into eternal life." Now, I know nga may iban pa nga mga discussion. I know nga kung ano pagidiri, kung diin magasimba ihan, kung ano dira. And yet, si Jesus ginstick niya gihapon ang iya nga tinutuyo, kag ang leksyon, kag kung ano gid bala ang rason that this woman is longing for the satisfaction of her soul that only Jesus could give. Kag amo ini ang iya nga ginhatag, nga gin promisa niya. And Jesus was talking about the living water. Now, I know sa normal nga pakaintindi sang isa ka tawo, sino ini siya, paano ini naglabot na sa punto, are you greater than our father Jacob, nga mo naghatag sa amon sa sininga well. Kadalom sang sininga well, paano kada makuha? Until finally, he said, hatagi ko bisina. Sa sina nga normal nga istoryahanay parte sa tubig, ginsulod ni Kristo Jesus ang mga prinsipyo, ang mga espirituhanon nga mga butang nga kung diin mapasulod niya ang iniya nga pangunahuna sa sining babae, tubtob na sapan niya that Jesus is not talking about an ordinary water. Jesus is talking of the living water.
Jesus is talking about quenching your thirst. Nga kung ano magidadra, what is sa imo ya nga tigipusoon kag kabuhi. Nga daw maano kagid nga pangitaon mo nga amugid ni ang makahatag sang kabulusgan sa imo. That Jesus had to declare, I am the only one that could fill it up. Kung ang satisfaction man ang ginapangita mo, I could give you the living water. So diri bala naton makita mga kauturan sa sining aga. Ayhan sa sining kalibutan, I don't know kung ano subong pa ang mindset naton. Ano bala ang aton ginahandom? I don't know kung ara paghapon longing bala ba tani matapos tani para mabalik na kita. Anya kung mabalik na kita o kung ano magid ang aton to nga normal sang una nga subong new normal, ano gid ang ginahandom tawo? Ano gid ang aton nga ginalagas? Ano gid bala makabusog gid sa aton? What could ever quench our thirst? Now I want to tell you, whether in good time or in bad time, whether in normal life or in pandemic time, isa lang gid amo ang makabusog sa ginahandom kag ginapangita sang aton niya nga kabuhi. Si Jesus lang gid. Si Jesus lang gid. So kabay pa kung ikaw nakakilala na sa Ginoo, nga ihan pareho man sa iban, ayhan sa aton nga nagtubo kita, nagdako kita, nga nakakita kag nakakilala pa kita, nakakilala kita sa Ginoo. And yet one way or the other daw ginpakambyuhan naton ini tungod ang kalibutan daw kanami gid. And yet na-realize naton that it could never give us really the satisfaction that we're looking for. Nabalaan ta na, nakit-an ta na, natilawan ta na, pero ginkambyuhan ta pa kay abigid naton nga amo gito yang makabusog sa aton. Vanity of vanity, all is vanity. Dira lang gali kita makakita sang satisfaction sa kay Jesus. I don't know kung anong imo ginkambyo. Ginkambyo mo ayan sa success, ginkambyo mo ayan sa obra, ginkambyo mo ayan sa freedom mo subong, ginkambyo mo ayan sa kung ano dira. But then this pandemic gintadlong ang aton yang mga values. Gintadlong niya ang aton niya nga mga ginapangita nga waay man naghatag sa aton sang kabulusgan. And all of a sudden we realize, Ginoo, thank you for this pandemic. Gintadlong mo lang akong tagipusoon. Abi ko ako na ni nga kabuhi. Lord, only I found out nga sa imo man lang gali ang satisfaction nako nga makuha dira sa imo. Pero may isa pa kapanguna-una nga dalun ko sa inyo. Diri sa verse 14 bala, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into eternal life. Ambot ko na aton gid ini na kot gid bala ang iya sini nga kahulugan. Ngang iniya nga living water nga ihatag ya ni Jesus, kun ari na ya sa aton, kun ari na blaya sa aton, mahimo ini siya nga bubon. And then it would spring up. Magwa ini siya. Anong ginahambal diri ni Jesus? Kung naghambal siya parte sa kaluwasan, kung naghambal siya parte sa kagalingon niya, nga amuya ang magasatisfy sa aton, him as the living water. Ano naman ini siya that this would become a well of water springing up into everlasting life. Now, few chapters later, in John chapter 7, i-explain ini siya ni Jesus. Even though nga hindi related ang mga incident, pero ang iya nga ginatudlo sa mga disciples niya related ini kag amo ni nga pagasabton. In John 7, look at 37. In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. Amo maghihapon even though ang incident lain na, pero amo maghihapon ang ginadiskusan nila about being thirsty, and only Jesus could give kung ano magid na ang aton nga ginakinahanglan, ang aton nga kaluwasan, ang satisfaction nga ginapangita naton sa aton nga kabuhi. If any man thirst, let him come unto me and drink. Look at verse 38. Kag gina-interpret ini diri. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water.
Di same gihapon ang pangunahuna nga kung aton ini nga mainom, aton ini maangkon, ini siya magagawa sa aton rivers of living water. On verse 39, but this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive, for the Holy Ghost or the Holy Spirit was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Makauturan tamaan gid gali iya ka simple. Ang ini nga ginhandom naton, ini bala nga hambal naton, Ginoo baw kinahanglan ko gid sang kalinong, Ginoo kinahanglan ko gid sang kalipay, Ginoo kinahanglan ko gid sang gugma, Ginoo tani mapun-an mo ako. God is going to bestow that upon us. He's going to fill us up when He is going to give us, when He had given us the Holy Spirit. So inigali iya nga kaluwasan, inigali nga Jesus, the living water nga naangko naton. Pag angko naton, kita ginsilyuhan, ang balaang Espiritu amo ang nag-indwell sa aton. And because of the Holy Spirit that is in us, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering. Ang ini nga mga butang nga ginhandom naton nga matabo sa aton nga mangin pagpakamaayo sa iban, hindi lang kita nangin pagpakamaayo sa aton, magpakamaayo man ini sa iban. This is through the ministry of the Holy Spirit sa aton niya nga mga kabuhi. Now as we review and we conclude sa aton nga pagtuon sa sininga aga, God desires to satisfy the longing of our lives. What would be our response? Lord, I believe. Maski amo ni subong ang ako nga go through sa ako nga kabuhi, Ginoo papatiha ako kay kabalugid ko nga ang kaaway sang akon nga kalag permi gahutik sa akon, di na ang Dios mo kun maayo ang Dios mo nga ang natabo ni sa imo. Lord, let my heart believe that you desire to satisfy the longings of my life. I know, Ginoo, kung kisa ginadudahan ko ang imo nga kaayo. Ginadudahan ko, Ginoo, ang imo nga bugay. Ginadudahan ko, Ginoo, nga inihimuon mo sa akon. But Lord, let me believe. Oh, taste and see that the Lord is good. Yes, Lord, let me experience that. Sa aton subong nga nagakinahanglan sini, sa iban nga nagamasakit, sa iban nga nagakinahanglan sang bugay, nagakinahanglan sila sang sustenance, nagakinahanglan sila sa pagsuporta sa ila sa Ginoo. Yes, Lord, I believe. Buligi lang ako nga hindi ta ikaw dudahan. Kay amo ni Ginoo ang tinutuyo mo. Lord, let me experience you in my life. God wants us to bless us so that we would also be a blessing to others. Anong response naton dira mga kauturan? Nakabay pa, I know nga daw kabudlay maminsar kung paano kita mangin pagpakamaayo kay daw ginakulang man gani kita kag sa sini nga pandemic daw damo man ang ato niya nga mga kinawad-on. And yet every day the Lord is blessing us. A prayer for others. A text to others. Encourage them. Gin-encourage ako subong sa Ginoo. Ginoo, make me a blessing. Make me a blessing, Ginoo, sa sining adlaw. Kagin pakamaayo mo ako, kabay pa nga ako pagpakamaayo man sa iban. But then lastly, diri that God intends to fill us completely in Him. Ang atong satisfaction kag ang balang Espiritu nga amo ang ginhatag niya sa aton that would become a well of living water. Kabay pa nga pinaagi sini kita mangin pagpakamaayo man sa iban. Aton pangamuyo diri, Lord, satisfy me with yourself. O Ginoo, dulaa Ginoong gana ko sa iban nga abi ko gid nga amugid ato ang makahatag sa akon sang kabulusgan. Ginoo, dulaa ang gana ko. Busli Ginoo sang gana na maangkon ko, matilawan ko, kag amo lang gid ang pangitaon ko. Ikaw sa akon nga kabuhi. Kagabay pa nga ang balaan nga Espiritu. Amuya ang magapanghikot. Amuya ang magatrabaho sa akon niya nga kabuhi. Na pinaagi sa sini nga kaluwasan sa akon kaangtanan sa kay Kristo Hesus, sa akon nga natilawan nga living water nga hindi na ako liwat pagauhawon. Ini magagawa, and may the Holy Spirit make this the one that is the living water that would also bless others. I mean the well of water
that would bless others. So kabay pa sa sining aga, when we contemplate sang sining nga mabutang, my cup runneth over. Ginoo, how could I share it to others when ako manggani may ara man sa kinahanglan. Ginoo, puna ako nga mag-overflow ang ining kabuhi ko para ini magamit ko man sa bulig man sa iban. Kung pinaagi sang sini nga balaan nga espiritu nga amuya ang magagamit sa akon today. Lord, make me a blessing. Make me a blessing, especially sa nagakinahanglan sini. Ginoo, kabay pa ikaw magpakamayo sa mga pulong sa siningaga. Ginoo, naintindihan namon nga sa tunga Ginoo sang mga kinawad-on kag kakulangan nga ara sa amon Ginoo subong. Nakita man namon Ginoo nga ikaw gid amo sini ang maghimuno kag ikaw Ginoo amo ang magahatag sa amon Ginoo nga mga kinahanglanon. Kabay pa Ginoo nga kami mangin pagpakamaayo man sa iban. O kabay pa Ginoo nga ang balaan nga espiritu magagamit sa amon para mahimun-an man ang kinahanglanon sa iban. That out from us would become a well of the water nga para Ginoo ang iban makatilaw man sang kaayo mo. Makatilaw man sila Ginoo, makabati man sila sang pulong mo. O kabay pa Ginoo nga sa sininga aga sa liwat. Kamayuhon mo kami. Encourage mo kami Ginoo. Ang kataamong tigipusoon nga magpati Ginoo sa imo. Nga ikaw ang Diyos. Maayo. Kag ikaw Ginoo amo ang magatatap, ang maghimuno. Magabusog Ginoo sa amon nga mga kabuhi. Pakamayuha Ginoo ang imong pulong sa amon nga tunga sa ngalan ni Jesus. Amen.